game. Tatanungin nyo muna ako, ha? Game. Game. Okay. Okay, unang tanong. Ako, si Nestor Suarez. Ano ang iyong pangalan at ano ang iyong katungkulan niya? Sa ngayon, ay naging lay minister ako. Ulit, Kenneth, wait lang. Pangalan mo Wala kang tanong ko yun. Wala pa ba? Ulit. Ano ang iyong pangalan at ano ang iyong katungkulan sa kanya? Ako, si Nestor Suarez. Namumungkulan bilang lay minister. Ano po ang inyong 50? 50 yung mga dating nakaraan. Unang-una, ang dati kong naranasan ko na bilang isang nanilidwan simbahan, ay number 1 ay ang Holy Week. Dito kami natutulog sa loob ng simbahan at masayang-masaya kaming nag-aayos ng simbahan. Doon ko na naranasan na yung paglilingkod na yan ay kami ay nagtutulong-tulong ng mga puwa para ayusin ang karo, altar at mga batang nag-aayos sa mga dapat ayusin. Pangalawa, ang aming ginagawa ng simbang gabi ay dito rin kami natutulog, nag-aayos ng dekorasyon, mga bilin, at higit sa lahat, kami ay nag-aayos pa ng dapat ayusin. Unang-una, magkakaroon din kami ng Christmas party, pero hindi namin dito ginaganap sa loob ng simbahan. Ginaganap namin ito sa mga multipurpose. Para sa ganon, ay magbigyan namin ang galang ng simbahan na hindi namin dito ginaganap ang mga dinadaos na mga party-party. Ang lahat ng ginaganap naming okasyon sa mga ginaganap na prosesyon ay una, yung Holy Week na po prosesyon, nililibot namin ang buong Tanyong. Pero sa ngayon, ginaganap itong Holy Week na ito sa buong parokya, nililibot ang prosesyon. Pero okay na humahawak ko ng kowa sa araw ng Holy Week, ay nililibot namin dito sa loob ng sa buong Tanyong. Unang-una, yung mga prosesyon na kapares nung Baby Santo. Iniikot lang namin dito sa papuntang Jeraulian, labas ng Tabera, pasok ng simbahan. At bukod doon, dinadaos din namin ang Christ the King. Ito ay nililibot sa buong parokya. Sumisigaw pa ang mga kuwa ng Viva, Viva, Cristo Rey. Pagkatapos nyon, yung aming dinaos na Kristong Hari, ay nagkaroon po kami ng kainan. Binigyan ko pa sila ng tigit-tigisang kwintas para pinaka-souvenir. Ano naman po kwento ang naaalala niyo tuwing sa lubong kasama yung ibang kapilya katulad na kung naaalala niyo po dati kasama natin yung IBC, ano yung naaalala ng kwento sa salubong? Yung unang-una, yung salubong, buong parokya ay nakikita-kita sa Loyola. At pagkatapos nyon, bago naming isesa kami nagkakasalubong ng mga lahat ng parokya hanggang sa magkasama-sama sila sa loob ng Loyola. Doon ginanap ang salubong. Unang-una, andito kami sa Tanyong, lahat ng mga tao ditong makikipag-prosesyon. Unang-una, inabangan namin ang Providence at De La Peña bago kami lumakad ng prosesyon. Hanggang sa nakasama-sama kami, 3 parokya. Pagdating nyon, dumiretso kami hanggang Loyola, hanggang sa dumating ang UBB at ang Churillo, hanggang sa makita-kita kami sa Loyola. Doon dinaos ang misa. Hanggang sa pagkatapos ng misa nyon, nagpalakpakan ng lahat ng mga tao at sinigaw ng mabuhay. Kailan nung nag-uumpisa ka, sino ang parish priest na naabutan? Ang naabutan kong pare, marami akong naabutan pare, pero unang-unang ko naabutan si Father Alfonso Flores. Dito lang sa may bahay namin nakatira ang pare.
Ang simbahan noon ay yung parang ditiklop na kahoy na pinto. Dito ang altar sa may gilid ng pisina. Dito ang harap sa may karsada, sa highway. Hanggang sa ginawa ng ilang beses ni Retoke. Tapos inulit-ulit dahil hindi ko maganda ang gawa ng simbahan. Kasi noon, ang altar, ganito na yun, pero hindi pa ganito ang itsura yung mga bintana. Yung kwailok, masyado mababa, ang altar, ang baba, kaya yung pinaka-krus ng harapan, hindi makita. Kaya inulit ang repair. Hanggang sa maging ganito na itong ating simbahan, siguro mga nakalimang gawa nito. Ang naging hawak ko, bilang coordinator ng parokya, ng 6 na parokya, ang hawak kong sakristan ay bali 80-80. Tapos yung mga babae, sinalary ko rin bilang mag-aayos ng altar bilang sakristana. Pero sila ay naging aktibo. No ako'y parang medyo maglalaylo sa pagka-coordinator ko. Hindi ko na mabanggit kasi baka mamaya mga naiyak. Mga umiyak yung mga tauhan ko dahil sa ako'y medyo maglalaylo. Dahil sinabi ko magpapahinga muna ako dahil sumusobra ng pagod ko. Dahil kaya ako nasabi ito, unang-una ay naging talent manager ako sa Channel 2 and Channel 7. Nagka-double-double ang aking trabaho. Pero sa ngayon, hindi ko pinagpalit yung aking paglilingkod simbahan. Simula na ako naglaylo, ay para bang kung ano nangyayari sa akin. Nakakasakit, parang wala na akong parang wala na isa yung buhay ko. Hanggang sa iniwan ko yung talent manager ko sa Channel 2 at Channel 7, bumalik ulit ako sa simbahan. Hanggang sa ayon, nawala na yung aking sumigla ulit ako, naging masaya, hanggang sa tuloy-tuloy na ako hanggang sa ngayon. Binabati ko ang 50 years ng buong parokya sa ating simbahan. At masayang-masaya ako at kailang nangyari ito sa buong taon. At pinasasalamatan ko si Padre Lito Santos na ngayon lang ginawa itong pangyayari ito sa lahat ng buong taon. Nagpapasalamat din ako kay Sir Dindo na napakahusay na maging chairman. Happy 50 years sa Che Manggagawa. Bye-bye, baby.